What is going on? This is Early B from Early B Personal Finance. Matagal tayo hindi nakapag-gawa ng video due to a lot of commitments. Dami natin ginawa ngayon eh. Tagal-tagal din yun. Tagal-tagal din yun dahil hindi nag-video. And ngayon magdadrive ulit ako papasok. Yung part 1 natin, sige, mag-move forward muna ako ha. Siyempre, when driving, look to the left, look to the right. Okay, yan. Ang ating... Ay, hindi na ako makikita pag... Hindi, sige, sandali lang. Medyo maliwanag kasi. So, yan, medyo matatakpan lang ako ng konti. Okay. It's a very good morning here in the Philippines. It's already 8:17. Dadaan muna ako sa car wash bago ako pumasok. At sasabihan na ako na masyado na daw madumi yung sasakyan. Kasi matagal na to hindi na car wash eh. Anyway, so last video natin, nakwento ko about yung beginnings ko in the real estate journey, na hindi naman talaga real estate ang course ko. And it all started with one book. So, kung napanood nyo yung last video, malalaman nyo kung anong book na yun. Pero kung hindi, balik lang kayo dun sa previous video. Ligo muna tayo ha. Medyo tricky kasi itong paliko na to eh. Ayan. Isa, tapos meron pang isa dun. Medyo tricky din. So yun, yung one book na yun that changed my perspective, especially on money, finances, life. It will open your eyes kasi maraming mga skeptics na hindi kasi sinasabi yung sa book, hindi kasi sinasabi yung details, yung pinaka actual details about the business, about creating businesses. Hindi sinasabi. So medyo nagagalit yung mga tao kasi bakit hindi nyo sinasabi kung paano. For me, okay lang naman yon kasi there's this saying na, diba, you have to teach a man how to fish. Parang tulungan mo na siya once, pero the next time turuan mo na siya para matuto siya. So yung book na yon, inopen lang niya yung eyes ko, and it gave me a different perspective on mostly finances, ganyan. Kasi siyempre sino ba naman ang may ayaw na yumaman, maging wealthy, magawa lang lahat ng gusto nilang gawin without the restriction of work, diba? As lahat naman tayo, yun ang pangarap eh, while providing for your family. Yun yung na-open doon sa na-open doon sa mind ko nung nabasa ko yung book na yon. Again, if you want to know what the book is, watch lang yung last video ko. Ngayon, part 2 is about again, yung real estate journey ko, and mostly ito is yung mga na-encounter ko na problems when I was starting my real estate journey. Kasi yung first part is more of the knowledge seeking. So ngayon, knowledge seeking pa rin naman. Hanggang ngayon, up to the present, is always seeking knowledge. Pero mas intense yung dati. Okay. So mag-start ako when I passed the boards in 2010. So nakapasa na ako, I'm happy, everybody's happy. Then ang nangyari, my dad wanted me to apply for residency training. So pinagbigyan ko siya, nag-pre-residency training ako sa isa sa mga hospitals dyan sa Manila. And then na-realize ko hindi talaga ako pang hospital. Unang-una, not bashing yung medical profession, pero marami kasing ano tawag doon, paano ko ba sasabihin, maraming part ng culture ng medical field na
hindi talaga align dun sa mga values ko eh. Yun na lang siguro yung pinakamagandang explanation tungkol doon. And siguro some of my colleagues will agree, but unlike the yung old times, gaya ng father ko noong mga panahon na naging doctor sila, more of necessity kasi sila noon. Not saying na hindi naman importante sa akin na maging makapag-practice, pero unlike before, ngayon kasi mas maraming tayong options. I've talked to my sister about this before, and sabi ko sa kanya, although syempre nothing beats yung first-hand experience of learning sa hospital, undergoing training, ganyan, wala tayong tatalo doon. Pero sabi ko sa kanya, ganito yung pagkakasabi ko sa kanya, not in the exact words, pero ang gist ko lang, sabi ko, mabasa ko naman sa internet yan eh. Gano'n na sabi ko, mabasa ko naman sa internet yan eh, matututunan ko naman sa internet yan eh. Yan sabi ko sa kanya. So having that mindset, and yung hindi ko talaga nagustuhan yung experience ko from pre-residency, binigyan ko pa yung pagkakataon yung sarili ko to go to another hospital dyan din sa Metro Manila to try residency. So this was ang first ko kasi is internal medicine, kasi yun yung kay dad, and yun din naman gusto ko talaga, internal medicine. So nung ayoko na doon sa hospital na yun, lumipat ako doon sa kabila, psychiatry naman, kasi in-influence ako nung isa kong friend. Medyo nagkaroon nga kami ng parang gap ng friend ko, kasi pinasok niya ako doon pero hindi ako nagtuloy. Kaya ako di nagtuloy kasi takot ako doon sa nagkaroon ako ng bumper. Inisip ko yung future ko, na ganito ba gusto ko maging psychiatrist. Uupo ako sa korte, ganyan. Ito ba yung gusto ko? Ito ba yung gusto ko talaga? Then nung na-realize ko na hindi yung gusto ko, hindi ako pumasok nung first day of yung ano na ako eh. Pasok na ako eh, may item na ako eh. So tinatawagan ako ng friend ko, hindi ako sumasagot, ganyan, hindi ako nagpaparamdam. Kasi nga ayokong tumuloy. Then after nun, naging tambay ako sa bahay. From napumasa ako ng boards noong 2010 hanggang sa nakapasok ako sa nagkaroon ako ng opportunity sa City Hall 2012. So 2 years ako tambay basically. Pero hindi naman ako tambay talaga totally. At that time, after ko magpumasa ng boards, nag-break up kami ng ex-girlfriend ko. Then tinignan ko lahat ng reason. Syempre pagka nagkaroon ka ng breakup, ako noong time na yun, nagkaroon ako ng breakup, inisip ko, syempre galit ako sa kanya eh, kasi sabihin na natin, nag-cheat siya sa akin. So syempre galit ako sa kanya noong una. Pero nung naimasmasan na ako, tinignan ko na yung sarili ko, ano meron? Bakit siya nag-cheat sa akin? So yung time na yun, yun yung ginawa ko for self-improvement. Nag-research ako, nagbasa ako ng mga books, ganyan. Parang nawala na ako sa real estate eh, no? Pero promise, sige, idudugtong ko na. Nung time na nag-research ako about self-improvement, ganyan, I came across this book. Hindi ko na siya pwedeng sabihin ngayon, yung book, although I still have the book. Kaya lang malalaman nyo mamaya kung bakit hindi ko na pwedeng sabihin. Actually, pwede ko naman sabihin kung sino. Hindi, sige, wag na lang. Kasi yan siya I think fugitive na siya ngayon eh. Nagtatago na siya sa Amerika. So yung long story short is naloko kami sa program niya. Pero yung long story is nag-invite siya ng I think 30 kami. Tapos the grouped into 3. So 10 per group. So nag-bayad kami at that time 15,000 for siguro mga ilang lectures yata yun.
I think 2-day seminar yon na marami naman lectures. Tapos pwede kanyang i-one-on-one if you need something, papatulong ka sa kanya. Yun. Teka lang, may yung ating coins. May yung coins. Ngayon, ginaid naman niya kami. Okay naman kami nung start. Wala naman problema nung start. Kasi very enthusiastic kami lahat. Gusto namin matuto. Siyempre, we want to get our money's worth. Tapos gusto namin, siyempre, madoble, matriple. In the end, na nangyari, parang nahalata na rin ng mga classmates ko na ginawa lang pala kaming ahente. Parang pinag-aahente lang kami ng mga properties niya. Okay lang naman, wala nang problem. Kasi may mga learning naman dun eh. At saka yung mga teaching materials niya, lahat meron kami noon. Tapos yun nga, ginawa kami ahente. And then, nagulat kami, parang one time, bigyan na lang wala nagparamdam. Bigyan na hindi siya nagparamdam, wala. Bigyan siya naglaw parang wala. Then, merong news na siya nga ay nasa US, and then yung mga partners na dito sa Philippines nag-release ng statement na hindi na daw sila affiliated with this person in any way, ganyan. So any transactions to this person, sabihin hindi namin kilala, gano'n ang sinasabi nila. Mga sikat yon na personalities dito sa Pilipinas. So nung nalaman namin yung balita, so naisip namin, na-scam nga kami. Okay, pera namin, natakbo yung pera namin. Tapos sabi niya, ibabalik daw niya, pero hindi naman niya binalik. Okay, naging wake up call naman sa akin yon kasi hindi naman din yun yung, I think and I hope na hindi yan yung pag kumbaga last na yon. Again, kagaya na sabi ko last video, always do your due diligence, always do your research. Hindi naman kami nagkulang sa research kasi kilala naman namin yung person. Sumikat naman siya dahil sa books. By the way, wholesaling ang tinuturo niya. Wholesale. So if you're knowledgeable, medyo may alam ka na sa real estate, alam mo na kung ano yung sabihin ng wholesale. It's essentially the fastest form of buy and flip. Yun. Kaya medyo nakakalungkot. Syempre, wala akong work nun eh. Tapos at that time, nagkakaroon na rin kami ng parang problem ng dad ko kasi gusto nga niya ako mag-training sa hospital, which is ayoko naman. So, ang tagal namin before namin na-patch up yung usot na yon. And even before real estate, marami pa ako naging mga odd jobs, let's say odd jobs or mga sideline. Yung nagtry akong gumawa ng printing company, yung nag-click. Nag-work ako as doctor sa insurance. Tapos ang pasok ko once a week lang. So yung pera ko pang 1 week lang para ako estudyante, allowance lang. Anyway, okay lang naman kasi nandun pa naman ako sa bahay ng parents ko eh. Pero wala akong ipon kasi magkano lang yung allowance ko dati, nasa 1.5 yata per week kasi isang araw lang naman pasok ko eh. Then nag-physician, nag-doctor din ako dun sa isang lying-in. Tapos ayun, na-expose ako sa waste ng lying-in. Ganoon pala yun. Hanggang sasabi ko dun sa clinic manager na, sabi ko, sir, hindi mo na ako papasok, ganyan. Friend ko naman siya hanggang ngayon eh. Nandiyan pa rin yung clinic nila somewhere din basta nandun. So marami akong odd jobs before. Only isa yun, I think for me it is more of an escape eh. Kasi ayoko talagang mag-residency. Kaya ang nangyari nun, ginawa ko yun as escape. Pero pinakamalaki talagang investment ko
is yung sa real estate school. 15,000. Ewan ko sa may isang galing yung pera na yun. Pero I think meron yata akong naipon na konti lang. So yun, wala na. Yung mga classmates ko, we've gone through our separate ways na. Then balik na naman ako sa research. Never ending research. Research on self-improvement, ganyan. Lahat na ni-research ko eh. Hanggang sa noong 2012, I think that was June or July of 2012. Kasali kasi ako sa sa forum ng mga doctors. Merong isang doctor na nag-post na naghahanap daw sila ng doctor dito sa munisipyo, sa City Hall. May opening 2. Sabi ko kay Dad, nilapitan ko siya. Sabi ko, Daddy, may opening daw sa City Hall. At that time, medyo friends pa naman si Daddy tsaka yung dating mayor. Sabi niya, sige, ready mo yung ready mo yung resume mo. So, pupunta tayo doon. Subukan natin. Nung sinabit ko yung resume ko, alam niyo naman, pag nag-start kang gumawa ng resume, yung maganda, marami kung ano sasabi mo doon. Pero pag nag-apply ka sa government, ang kailangan mo lang is yung personal data sheet from civil service. Yun, sabi nung mayor, mag-provide ka ng personal data sheet, tapos i-submit mo kay i-submit mo sa city health officer that time. Yung city health officer namin, nag-retire na siya. Pero siya yung city health officer that time. Tapos tinanggap naman niya ako, volunteer niya ako for I think 1 month. Then nung na-in na ako, syempre doon muna ako sa under na city health office kasi training pa lang naman ako. Then after a few months, nilagay na niya ako sa field. Kasi medyo sanay naman na ako eh. So ayun, yun yung part 2 from all my lahat ng mga lahat ng mga troubles ko noong time na yun. And also there was one time pala na i-share ko na din sa inyo. My dad, hindi yan dad to, pero if my dad watches this video, malalaman na niya ako. There was one time kasi nagkausap kami ng mom ko about nun. Sabi ko sa mom ko, ayoko talaga pumasok sa hospital. And very adamant ako na dun sa decision ko na yon. Sabi ko sa kanya na napaiyak ako sa harap ng mom ko kasi nga ayoko talaga eh. Gusto ko maging businessman. Naging gano'n na nagkaroon ako ng mindset shift. Pero syempre hindi pa rin nawawala yung compassion ko as being a doctor, pero mostly mostly naging business minded na ako nun. And ayoko talaga sa hospital. Like ko sinasabi, ayoko talaga sa hospital. Yung mga nag-work sa hospital, kudos sa inyo. Sobrang galing nyo talaga. Whatever yung trabaho sa hospital, whether utility man kayo or something, talagang mataas ang regard ko sa mga nagtatrabaho sa hospital. Kasi hospital work is not easy. Hindi naman sa sinasabi ko na nag-give up ako sa hospital work. Kasi naniniwala naman ako na kahit saan mo ako ilagay, kaya ko naman mag-stand out, kaya ko naman mag-shine eh. Pero if given a choice, hindi talaga ako papasok sa hospital. So ganun na nangyari, nagkausap kami ng mom ko, dumi ako. And hanggang ngayon, hindi ko pa din na-achieve yung talagang goal ko. Pero unti-unti, dumarating naman ako doon. And yun, so ito yung end of part 2. Yung part 3 naman is yung is about another tawag nito, nag-venture na naman ako into another thing. Ito talaga na wala talaga yung yung passion ko for real estate business, real estate investing, na wala dahil na sidetrack ako eh. Ito medyo malaking project kasi ito. Hindi naman malaking project, pero medyo nagtagal kasi ako dito, kaya hindi nawala talaga yung about to sa real estate. So yun yung part 3 natin. And then sige, hindi ko alam kung kailan, pero sana mabigyan natin ng time
Kasi yung mga ano natin, mga viewers natin, syempre dapat ano sila, di ba? Dapat yung nasusundan nyo lagi yung mga videos natin. So yun, nandito na ako sa car wash, and thank you very much for listening, and I will see you guys in the next video. Thank you.